Hello everyone! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano mag-file ng BIR Form 0619E, Monthly Remittance Form of Creditable Income Taxes Withheld Expanded for the month of July 2026. Ang deadline ng filing and payment for the month of July ay August 10, 2026. Kasabay din nito ang deadline ng BIR Form 1601C kung kayo ay may tax type na withholding tax on compensation. Hindi lahat ng taxpayers ay kailangang mag-file nito. Ang kailangang mag-file ng mga taxpayers ay yung sa kanilang certificate of registration ay may tax types na withholding tax expanded. Itong withholding tax expanded ay monthly dapat i-file. Pero sa isang taon, 8 beses lang mag-file. For example, ngayong quarter, nasa third quarter na tayo, ang filing natin ay for the month of July and for the month of August. Pagdating ng month of September, ang kailangan nating i-file ay BIR Form 1601EQ. Yan yung quarterly. So, isang taon, merong 4 na quarters. So, meron tayong 4 BIR Form 1601EQ na dapat i-file. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-file through EBIR form package. Dapat mag-download ng BIR Forms version 7.9.6 sa website ng BIR. Ito po yung gagamitin nating filing. Online filing na po tayo. Pwedeng magbayad din online. So, kung bago ka pa lang nagagamit ng offline EBIR Forms package version 7.9.6, kailangan mong ilagay ang iyong taxpayer details. Itong taxpayer identification number, RDO code, line of business, taxpayer's name. Ang taxpayer's name ay may format ha. Pag individual, last name, first name, and middle name. Kapag naman corporation or other organization, non-individual ay name ng corporation or partnership or organization. Registered address, zip code, telephone number, and active email address. Ang TIN ay makikita sa iyong Certificate of Registration and other details. Sa akin ngayon, sa aking tutorial ay gagamitin ko lang muna yung 00 para hindi na ako mag-edit. RDO code ko ay 044 Taguig Pateros. Ang aking line of business ay photo studio. Dahil individual taxpayer ako, ang format ay last name, first name, and middle name. Then yung registered address, kung ano po yung address na naka-register. Sa mga lumipat na ng pwesto na hindi pa na-update sa BIR ang registered name, kailangan po ninyong magpa-update ng registered address. Kanina sinabi ko, sa mga lumipat na ng location na hindi pa nag-update ng registered address, kailangan mo munang ipa-update ang iyong new address sa BIR. Gawin na kaagad. Okay. Then zip code, telephone number, and active email address. Dahil dito sa email address, makaka-receive ng tax return receipt confirmation galing sa EBIR form. Dito sa form, hanapin ang BIR Form 0619E. Then click fill up. I-verify ang taxpayer identification number and email address. Confirm email. Click submit. Background information save.
Okay. Then click fill up. For the month of July, ang due date natin ay August 10. Amended return, no. If ever na magkamali kayo ng first filing, pwede kayong mag-refile, pero kailangan nyo nang i-click ang yes. Yun yung tinatawag na amended return. Kung mayroon kayong i-correct sa inyong na-i-file na. Then, submit na ulit. Okay. Sa demo natin ngayon, first filing pa lang, so click no. Any taxes withheld? Yes. Kung merong naibawas sa lease, sa renta. Then click private. Ang aking taxpayer, ang kanyang rent, saan ba ako kukuha ng computation? Ang puhunan, sorry. Ang upa, ang rent, ang upa, monthly rental ng aking taxpayer ay 25,000. So, 5% ang dapat i-remit sa BIR. Itong 1,250 ay dapat ibawas pag nagbabayad ng renta sa lessor. Okay. So, 25,000 less 1,250. Itong 23,750, yan na lang yung ibabayad sa lessor. Itong 1,250 ay dapat i-remit sa BIR. Ito ay para sa mga lessor na non-VAT. Pero kapag halimbawa ang lessor ay VATable, VAT registered, iba yung magiging computation natin. Kailangan muna natin kunin yung taxable amount without VAT. So, i-divide sa 1.12. So, net of VAT, yan. Para makita nyo yung VAT, i-breakdown ko. Okay. So, total, 25,000. So, ito yung ating taxable amount. Diyan tayo mag-compute ng 5%. Kapag ang lessor ay VAT registered taxpayer. Okay. Gagawa tayo ng sample. Gawa tayo ng dalawang sample na remit tayo ng VATable at non-VAT yung lessor. Okay. Doon muna tayo sa non-VAT yung lessor. 1,250. Click save. Click validate. Ganyan lang kadali. Submit final copy. Click OK. Click OK. May message na mag-pop up. Submit successful. So, a notification will be sent to your email address. So, kailangang i-print at i-save ang email galing sa BIR. Minsan, nagkakaproblema yung ating EBIR, walang natatanggap na email confirmation. Kaya mag-screenshot nitong submit successful para ma-save natin. Okay. Sir 619E Sir 7 2026 screenshot. Okay. Then mag-print ng copy.
0619E 07-2026. Okay. Pwede na pong magbayad sa bangko. Sa Lunes, pwedeng i-print itong 3 copy ng 0619E at yung matatanggap na email galing sa EBIR. Kung gusto nyong makakita ng sample tax return receipt confirmation, pumunta lang kayo sa aking FB page, Tutorial Services for MSME, at bibigyan ko kayo ng sample ng tax return receipt confirmation. Okay. Para naman sa mga withholding agents na ang kanilang lessor ay VAT registered. So, dun sa resibo, makikita na may breakdown na vatable yung rent. So, ganyan, may breakdown yung vatable amount. Ito. Tapos, VAT na 12%. Ito. Okay. Total amount yata ang unang nasa resibo eh. Okay. Tapos, less withholding tax na 5%. Net amount. So, 25,000 less 1,000. Yan yung ibabayad na lang sa lessor. Itong withholding tax na 1,116.07 ay dapat na i-remit sa BIR. Itong 1,116.07, kapag magbabayad ay gagawan ang lessor ng BIR Form 2307. Pwedeng gumawa monthly ng BIR Form 2307 or quarterly na lang. May ibang tutorial video ako kung paano gumawa ng BIR Form 2307. Panoorin nyo na lang po. Okay. Mag-file tayo. Kunyari, ito yung amended return. So, mag-file tayo. Ito ang dapat nating i-remit. Okay. Pero kung first filing nyo pa lang to wag nyong i-click yung amended return. Ginawa ko lang na amended return dahil nakapag-file ako kanina. Then, save. Validate. Then, click submit final copy. Click OK. Click OK. Ganun ulit ang gagawin. Mag-screenshot ng submit successful. At mag-print ng BIR Form 0619E. Okay guys, kung napanood nyo po ang aking tutorial video na ito, please take time to comment para alam ko na mayroong nanonood ng aking tutorial video. Please like and share. Sana marami pa po tayong matutulungan na mga kapwa natin, micro and small taxpayers, para hindi na po kailangang magbayad ng accountant or bookkeeper or service provider para mag-file ng monthly tax returns. Makakatipid tayo. Kung meron kayong
further clarifications, pwede kayong mag-PM sa aking FB page, Tutorial Services for MSME. Thank you so much! Bye!